Kamakailan lang ay nagimbal ang bansang Japan dahil sa ulat na napabalitang may natukosang dalawang bangkay ang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. At ang nagulat ng nasabing insidente ay ang kanila rin mismong anak. Pinagpipiestahan ngayon sa social media ang kaso dahil ang dalawang overseas Filipino workers ay sinasabing sangkot sa pagpatay sa mag-asawang Japanese sa Tokyo, Japan. Ngunit bago sa kanila ay mayroon na ring nangyaring krimen tulad nito, kung saan ay mag-asawa din ang mga biktima at ang anak din mismo ang nagulat sa pulisya. Pero walang sangkot na mga Pilipino. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang isang hindi nalutas na kaso ng pagpatay sa Kagoshima Prefecture, Japan. Noong bandang 6:15 AM ng June 19, 2009, ang istasyon ng pulisya sa Kagoshima City, Japan ay may natanggap na tawag sa telepono na nag-uulat ng isang krimen. Sa kabilang linya ng telepono na nag-uulat ay nagsabing di umano ang kanya daw mga magulang ay nadatnan niyang wala ng mga buhay sa sahig. Mangyaring pumunta sila kaagad. Ang tawag ay mula sa anak ng mga biktima na si Mr. Saito. At dahil sa natanggap na tawag ay agad na kumilos ang mga kapulisan ng Kagoshima City. Pagkadating nila sa isang bahay ay natuklasan nila ang mga bangkay ng mag-asawang sina Mr. Makoto na 71 taong gulang at ang kanyang may bahay na si Ginang Masako na 87 taong gulang noong mga panahong yon. Brutal na pinaslang ang mag-asawa dahil puno ng marka ng mga galos at sugat ang kanilang ulo at katawan dahil sa pagkakatama ng kung ano. Napag-alamang wala namang nawawalang gamit sa bahay. Hinala ng pulisya ay may matinding galit ang gumawa nito sa mag-asawa. Ang pulis na naghihinala sa isang marahas na krimen ay bumisita sa punong tanggapan ng investigasyon noong hapong yon. At matapos itong mai-report, ay agad nilang sinimula ng autopsy sa mga bangkay ni na Mr. Makoto at Ginang Masako. Ayon sa medico legal na isinagawa sa katawan ng mga biktima, natukoy nilang ang sanhi ng kamatayan ay tinatawag na brain injury na dulot ng blunt force trauma na tumutukoy sa pagkapinsala ng katawan sa pamamagitan ng malakas na impact na maaaring manggaling sa pagkahulog o pisikal na pag-atake ng pagpukpok o pamamalo sa ulo gamit ang isang matigas na bagay. At sa partikular na imbestiga ng mga pulis, ang hinala nila ay hindi ito magagawa ng isang tao lamang, maaaring dalawa o higit pang mga salarin. At dahil sa dose-dosenang beses na tama sa mga ulo, ito ay pinaghihinalaang isang krimen na sa madaling salita, isa itong planadong pagpatay. At makalipas ang 10 araw noong June 29 taong 2009, ang mga polis ay patuloy na nag-iimbestiga sa mga nakatira sa Kagoshima City. Ang dating karpentero sa bahay ng mag-asawa na si Mr. Kang, na noon ay 70 taong gulang, ang pangunahing pinaghihinala ang suspek sa pagpatay sa mag-asawa. Si Mr. Kang ay agad na inaresto dahil natagpuan ang mga fingerprints niya sa pinangyarihan ng krimen. Sa pagsisiyasat ng mga polis kay Mr. Kang, sinabi niyang di umano ay napaka-unfair daw dahil hindi man lang daw siya pumunta sa bahay ng mag-asawa noong araw na nangyari ang krimen. Itinanggi niya ang mga paratang sa kanya at patuloy na sinasabing hindi sila patas. Ngunit kahit 100 salita na siya ay inosente, ay nagiging malabo sa harap ng isang pirasong ebidensya. Sa isang banda ay talagang kinilala ng mga investigador at prosecutor ng Kagoshima si Mr. Kang bilang isang prime suspect sa kaso. Pinagdiinan nila na siya ang may kasalanan at siya ay kinasuhan noong September ng taong yon. Mula nang lumabas ang mga fingerprints na tinuturing na ebidensya, si Mr. Kang ay iniharap sa paglilitis at hinatulan ng batas. Sa sandaling yon ay nahatulan kagad ang matanda ng napakabilis. Sinasabing ang ebidensya daw sa paglilitis ay parang Biblia ng pastor na dapat ka laging maniwala at sumunod. Pero ang problema, ang ebidensya ay hindi palaging naghahatid ng mga katotohanan lamang. Dahil karamihan sa mga ebidensya ay isang piraso lamang ng katotohanan. Ang mga katotohanan ay hindi nagpapatunay sa kanilang sarili. Ang pag-secure ng matibay na ebidensya ay nagbabawas sa posibilidad na pagkakasala.
ibig sabihin ito ay hindi kailangan palawikin pa. Halimbawa, kung nakakita ka ng isang bote ng alak sa bahay ng isang tao, hindi mo naman basta-basta masasabing alcoholic ang taong yon, di ba? At hindi lahat ng ebidensya ay nagsasabi ng totoo. Sinabi ng korte na si Mr. Kang ay may kasalanan dahil ito sa mga fingerprints na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Lumilitaw na pinasok ng kriminal ang bahay ng mag-asawang sina Mr. Makoto at Ginang Masako. Natagpuan ang mga fingerprints ni Kang sa isang piraso ng basag na salamin sa bintana at isang punit na screen. Batay dito, sinabi ng prosekusyon, sinira ni Mr. Kang ang bintana noong madaling araw habang mahimbing na natutulog ang mag-asawa. At saka pinasok ang bahay nila. Ipinagpalagay ng mga investigador na sila ay namatay sa pamamagitan ng paghampas sa kanilang ulo ng pala. Dahil natagpuan nila ang pala sa pinangyarihan ng krimen na may bahid ng mga dugo mula kina Mr. Makoto at Ginang Masako. Ngunit ang nakakapagtaka ay walang fingerprints ni Mr. Kang sa pala. At kung ang pala na ito ay sinasabing katulad ng mga marka ng paghampas na naiwan sa ulo ng matandang mag-asawa, ay bakit ang mga hugis ay hindi tugma? At dahil sa sinabi ng mga taga-usig na may nakitang fingerprints sa pinangyarihan ng krimen sa araw ng insidente, ay walang matibay na alibay si Mr. Kang. At para sa ilang kadahilanang si Mr. Kang ay inakusahan kaagad na siya ang may kasalanan. Gayunpaman ang mahalagang bagay tulad ng pera ay naiwan sa pinangyarihan ng insidente. At kahit na itinanggi niya, ay iginiit pa rin nila na pagnanakaw ang motibo sa krimen. Bilang resulta, ito ay mukhang maling pagbibintang. At dahil dito ay tinaas ng abogado ni Mr. Kang ang posibilidad ng pagmamanipula ng fingerprint dahil sinisikap ng prosekusyon na lutasin ang kaso ng mas mabilis. Hindi ba't sinasabing ang mga fingerprint ni Kang ay nasa isang piraso ng basag na bintana at hindi sa pala? O sinusubukan ng tunay na salarin na i-frame up si Mr. Kang bilang may sala? Hindi ba ito pagmamanipula? Sa nakikita ko ay parang minamanipula ito ng prosekusyon. At sa magkanong dahilan? Para sa sanggunian sa bansang Korea, gayon din sa Japan, ang pagmamanipula ng ebidensya ng prosekusyon ay isang seryosong krimen. Agad na tumutol ang prosekusyon sa paghahabol ni Kang. Ngunit di ba may karapatan naman talaga si Mr. Kang na maghabol? Dahil alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan. Sa korte ay sinabihan siya ng prosecutor ng ano daw ba ang pinagsasabi ni Mr. Kang. Tinatrato daw ba niya ang mga prosecutors na parang mali sila? Gayunpaman, binigyang pansin ng korte ang panig ni Mr. Kang. Kasi kapag nakahanap ang mga pulis ng fingerprints at kinolekta, karaniwan ay kailangan nilang kumuha ng mga larawan ng buong proseso. Ngunit sa ginawa ng mga pulis ay walang mga larawan ng proseso ng pagkuha ng mga fingerprints. Pero bakit wala ni isa? Tulad ng sinabi ng abogado ni Mr. Kang, ito ba isang bagay na minanipula ng prosecution? Sa korte ay kailangan nilang patunayan kung kailan at saan nakuha ang mga fingerprints ni Mr. Kang, ngunit wala silang maipakitang ebidensya. Gayunpaman ay hiniling ng prosekusyon ang pinakamataas na sintensya sa korte, ang parusang kamatayan para kay Mr. Kang. Sa pananaw ng korte ay maraming butas ang logic ng prosekusyon, napakahabang putas. Una sa lahat, hindi malinaw ang motibo sa krimen. Gaya ng sinabi ko kanina, ang layunin daw ay pagnanakaw. Ngunit ang mga pera at mahalagang bagay ay iniwan ng killer. At ang nasabing pala ay pinagpalagay na kasangkapan sa krimen. Ngunit hindi nakita ang fingerprints ni Mr. Kang doon. Gayon din si Mr. Kang ay hindi nakabataan noong panahong yon dahil siya ay 70 taong gulang. At sa kanyang edad na 70 taon, siya ba'y makakapatay ng 2 tao? At kaya ba niyang paluin ng 12-12 beses ang ulo ng mga biktima para lang patayin ang mga ito? Sinasabing daig pa niya ang 2 tao para gumawa ng krimen. Maaari ba yon? At higit sa lahat, kahit na sinabi ng mga taga-usig na natagpuan nila ang mga fingerprint ni Kang sa mga bintana at screen ng bahay ng mag-asawang biktima,
ay hindi nila makumpirma na si Mr. Kang nga ang may kasalanan. Ang hukuman ay nagsagawa ng 11 paglilitis sa loob ng 7 buwan at noong December ng taong 2010, si Mr. Kang ay napatunayang hindi nagkasala. Ang sabi ng korte, tanging circumstantial evidence lang ang umahatol sa nasasakdal sa krimen. Sinabi pa ng korte ang dahilan ng paghatol. Ito'y kaduda-dudang ang lahat ng kinakailangang pag-iimbestiga ay naisagawa ng ganong kabilis. At bilang tugon dito, ang prosekusyon ay tutol sa hatol ng korte. Pinagdiinan nila na talagang si Mr. Kang ang may kasalanan. Dahil sa kanilang pagtutol sa desisyon ng korte, ay agad silang umapela sa mataas na hukuman ng Fukushima. Ngunit ang proseso ng paglilitis sa apela ng prosekusyon sa mataas na hukuman ay kasing tindi ng unang paglilitis ng mababang hukuman. Gayunpaman, may isang pangyayari na hindi inaasahan ng sinuman ang naganap. Dahil noong March 2012, nang halos matatapos na ang paglilitis, ang suspek na si Mr. Kang ay natagpo ang patay sa kanyang tahanan dahil sa heart attack. At dahil si Mr. Kang na isang suspek ay namatay ng biglaan, na-dismiss ang kaso. At sa parehong buwan, ang prosecution din mismo ay nag-anunsyo na tapos na ang investigasyon. Ang mga kaso ni na Mr. Makoto at Ginang Masako ay nanatiling hindi malulutas magpakailanman. Tila ang suspek na si Mr. Kang ay hindi man lang nakaabot hanggang dulo. Dahil sa kanyang edad ay hindi na niya nakayanan ang sobrang stress kaya namatay. Kung walang karagdagang investigasyon, ay hindi nila malalaman ang posibilidad na may isa pang suspek o salarin. Dahil hininto na nila ang lahat at ibinuon na lang ng ganito. Ngunit ang tanong ng nakararami ay gawa-gawa lamang ba ng prosekusyon ang mga fingerprints ni Mr. Kang? Sinusubukan ba nilang mabilis na pagtakpan ang pangyayari? Ngunit bakit? O talagang si Mr. Kang ba ang tunay na may kasalanan? O baka naman ang tunay na salarin ay ang mga fingerprint ni Mr. Kang? Minanipula nga ba nila ito? Ano sa tingin mo? Well, sa opinyon ng ibang tao, hindi nila iniisip na si Mr. Kang ang may kasalanan. Medyo naghihinala sila sa unang nag-report ng krimen at ito ang anak ng mag-asawa. Mailan din na naghihinala na hindi kaya ginawa ng anak nila ang lahat ng pagmamanipula at saka inireport ito sa polis. Maaaring nakakuha siya ng fingerprints ni Mr. Kang dahil tulad ng nabanggit ko kanina, si Mr. Kang ay dating karpentero sa bahay ng mag-asawang biktima. At dahil bata pa ang kanilang anak, may posibilidad na kaya niyang saktan ang mga magulang ng ilang beses. Gayunpaman tila walang nabunyag tungkol sa bahaging yon. Nang mag-imbestiga ang mga polis ay wala silang ginawa para imbestigahan ang anak. Dahil tanging fingerprints ni Mr. Kang lamang ang kanilang binigyang pansin. Kaya magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba ang kasong ito na isinara na. Isa na naman itong cold case. Para sa tatlong namayapa sa kasong ito, hindi ko masasabing mamayapa na ang inyong kaluluwa sa kapayapaan dahil hindi nyo naman nakamit ang hustisya.